Anak naman, nakakahiya naman kay Sir Luke. Bakit mo naman sinabi kay Ma'am Abby na gusto mong mag-aral sa eskwelahan ni Sir? Nakakahiya tuloy. Napangisi lang si Maria Angela sa sermon ng kanyang tatay. Kasalukuyan sila ngayon kumakain sa paborito niyang fast food chain sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Jollibee. Kakatapos lang niya mag-enroll sa eskwelahan ni Luke. Masayang masaya siya dahil maaari na raw siyang mag-umpisa sa darating na Lunes. Kinuha niya ang kursong Business Management dahil gusto niyang palaging makita si Sir Pugi. Namimiss niya kasi ito sa mansyon pag nasa eskwelahan ito. Sabay-sabay niyang isinubo ang 5 pirasong fries. Gutom na kasi sila ng tatay niya. Tay, the damage has been done, charot. Huwag ka na mahiya, tay. Sila naman nagtanong kung saan ko gustong mag-aral. Anis lang po ang maganda niyong anak. Napailing-iling na lang ang kanyang tatay. Pero anak, huwag ka sana susobra. Alam ko naman na alam mo ang sitwasyon natin. Kakatulong ka lang anak ni Sir Luke. Huwag umasa anak ha. Nag-aalala ang kanyang tatay dahil napapansin nito ang matindi niyang paghanga kay Sir Luke. Si tatay naman, ang drama. Malay mo, pareho kami ng kapalaran ni Tita Abby. Diba? Katulong din siya ni Mr. Hoffman bago sila nagkagustuhan. Anak, ang bibig mo. Huwag mo yan babanggitin. Oo, pero magkaiba si Sir Jerome at si Sir Luke. Huwag ka masyadong makulit anak dahil sayang trabaho natin. Sunod-sunod niyang kinagatan ang kanyang yum burger. Tatay, napakanega mo po. Buti pa si nanay, tuwang-tuwa. Sabi pa ni nanay, gapangin ko raw si Sir Pugi para mag-asawa na ko ng mayaman. Pinagpatuloy rin ng kanyang ama ang pagkain nito ng chicken joy at rice. Huwag kang makikinig sa mama mo anak. Panay kalokohan niya niyang mama mo anak. Doon ka nga ata nagmana eh. Sabay silang nagtawanan ng kanyang tatay nang maalala nila ang kakulitan ng mama niya. Siguro nga tay. Pero anak, masasaktan ka lang. Napakalayo ng mundo niyo ni Sir Luke. At higit sa lahat, napakarami ng mga katulong ang nagkagusto sa magkakapatid na yan. Kahit isa, wala pang pumatol sa mga kagaya natin. Mga modelo at artista ang tipo, babae ng magkakapatid na yan anak. Tay naman, napakanega. Ayoko lang masaktan ka anak. Bakit di ka nalang magnobyo ng iba? Yung hindi bilyonaryo anak. Tay naman, hindi ko naman ho balak maging nobyo si Sir Pugi no? Inspirasyon ko lang ho siya. Alam ko naman ho yung realidad sa pantasya. Ngumiti lang ng tipid ang kanyang tatay. Malungkot ang mata nito. Pasensya ka na anak ha? Bakit tay? Kunot noong tanong niya dahil bigla itong nalungkot. Kasi kung mayaman lang sana tayo, maaari kang bumagay kay Sir Luke. Aba, ikaw atang pinakamagandang anak sa buong mundo. Kaso mahirap lang tayo anak eh. Napalunok siya sa sinabi ng kanyang tatay. Ayaw man niyang magdrama sa loob ng Jollibee sa mga oras na iyon, ngunit iwan ba niya kung bakit damang-dama niya ang mga sinabi ng kanyang tatay. Si tatay naman, pinaiiyak pa ako. Napapahikbi tuloy siya. Napakaiyakin niya pa naman. Naku anak, huwag kang iiyak. Baka isipin ng mga tao rito pinagagalitan kita eh. Ang tanda mo na anak. Napangiti na lang siya at pinunasan ang luha sa kanyang mata. Di bali tay, wala pa naman ho ako balak mag-asawa eh. Crush ko lang ho si Sir Pugi. Napabuntong hininga ang kanyang tatay. Mukhang ngayon pa lang nag-aalala na ito sa anak nitong si Maria na baka masaktan lamang sa walang patutunguhan nitong pagtingin sa anak ng amo nila. Kinagabihan ng araw ng linggo, hindi makatulog si Maria Angela dahil mag-uumpisa na siyang mag-aral sa eskwelahan ni Luke Anderson Hoffman. Balita niya, sikat na ito sa eskwelahan. Ano ba Maria, matulog ka na. Hindi rin ako makatulog sa iyo eh. Sita sa kanya ni Berna.
dahil naririnig nito ang kaluskos niya sa paggulong-gulong niya ng kanyang kama. Opo, Ate Berna. Excited watch ka naman no? Di ka naman papansinin ni Sir Luke. Napanguso siya. Oo na, Ate Berna, matutulog na ako. Narinig niyang tumawa pa ito. Bumuntong hininga na lang siya. Habang tumatagal kasi, mas nagkakaroon siya ng gusto kay Luke, kahit napakasuplado nito. Ngunit, alam niyang wala na iyong patutunguhan dahil katulong lang talaga ang tingin nito sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang nangyari sa kanila ni Luke. Kaninang hapon nang linisin niya ang kwarto nito. Uy! Napalingon si Maria Angela nang marinig niya ang busis ni Luke sa kanyang likuran. Kasalukuyan kasi siyang naglilinis ng living room sa loob ng kwarto nito. Bakit, Sir Pugi? Tanong niya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin ito sa kanya. We need to talk. Gustuhin man niya tumili, hindi naman pwede dahil baka isipin nito na babaliw na siya. Ngumiti na lang siya at lumapit dito. Umatras naman ito at halatang umiiwas mapalapit sa kanya. Hindi naman siya manhid, kaya naman tumigil siya sa paglapit dito at binaliwala ang reaksyon nito. Anong pag-uusapan natin, Sir Pogi? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. He cleared his throat. I hear that you're going to start studying tomorrow. Napakasungit ang pagkakasabi nito. Kaya naman, napalunok na lang siya. Yes, sir. May pasok na ako bukas ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tapos, alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ang duty ko dito sa bahay niyo. Mahabang explanation niya kay Luke habang nakatingin lang ito sa kanya. Nakasandal pa ito sa nakasarang pintuan ng bedroom nito habang nakahalukip-kip ang mga kamay nito sa bandang dibdib nito. Hindi ko tinatanong ang schedule mo. Napangiwi siya. I just want to tell you to stay away from me. Huwag kang lalapit sa akin sa school. Parang sinaksak nito ng 14 na beses ang puso niya at +1 saksak pa sa kanyang puso with patalim na may kalawang. Pakiramdam niya, nanliit siya sa sinabi nito. Bakit naman kasi lantaran ito kung mangbasted? Pilit niyang pinasigla muli ang kanyang buses. Sige, Sir Pogi. Grabe ka naman, sir. Di naman ako lalapit sa'yo. Alam ko naman yung level ko sa level mo. Napupugian lang ho ako sa'yo, pero wala naman akong gusto sa'yo. Napalunok naman ito sa kanyang sinabi at napakunot ng husto ang noo nito. What do you mean? Kahit nangihina ang kanyang tuhod, sinikap niya pa rin ngumiti ng husto. Ang ibig ko pong sabihin, huwag po kayo mag-alala, sir. Di naman ho ako desperada para mapalapit sa inyo. Inspirasyon ko lang po kayo kaya gusto ko sa eskwelahan mo mag-aral. Huwag mo yun bigyan ng meaning. Charot-charot ko lang ho iyon. That's good. Masungit nitong sagot sa kanya na muling kumurot sa kanyang munting puso. Huwag kang mag-alala, sir, Pogi. Di naman ako seryoso sa feelings ko sa'yo, no? Charot, ito nga, paiyak na ako, visit ka. Lalo naman kumunot ang noo nito. Mabuti na yung malinaw. Ngumiti lang siya. Malinaw naman sa akin na hindi kita magiging boyfriend kahit kailan. Muntik pa siyang mapapiyok sa kanyang sinabi. Napakasakit sa kanyang munting puso ang katotohanan iyon. Yeah, good. Pagsang-ayon nito sa kanyang sinabi bago ito pumasok sa kwarto nito. Napangiwi siya dahil pabagsak nitong isinara ang pinto ng kwarto nito. Hays, napabuntong hininga na lang siya at nagpatuloy na siyang maglinis ng kwarto nito. Kinabukasan, maaga pa lang, hinatid na siya ni Mang Jose sa eskwelahan niya, gamit ang kotseng pinahiram ni Mrs. Hoffman upang maging service niya.
Napakabait talaga nito. Sobrang excited pa rin siya dahil pangarap niya talagang mag-aral ng college. Plano na talaga nila ng kanyang tatay na mamasukan siya bilang katulong, plus may benefits pa siyang makapag-aral ng college. Higit sa lahat, may sweldo pa siya. Bongga! Anak, mag-iingat ka dyan ha. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Tay naman, behave po ako. Sige tay, pasok na po ako. Ingat ka po sa pag-uwi. Love you tay! Niyakap muna niya ang kanyang tatay bago siya bumaba ng kotse. Maraming estudyante sa paligid. Halatang mayayaman ang mga ito. Nahiya tuloy siya sa suot niyang simpleng t-shirt at pantalon na tinirnuhan niya ng kulay itim na rubber shoes. Luma na iyon dahil ilang taon na niya iyon sinusuot. Hindi naman kasi siya materialistic na tao. Sa sweldo niya, bibili na lang siya ng bagong rubber shoes upang hindi nakakaya sa mga bagong kaklase niya. May mga estudyanteng napapatingin sa kanya, ngunit dinididma lang siya ng mga ito. Napakalaki ng eskwelahan na iyon at halos maligaw siya sa paghahanap ng business management building. Grabe, ang layo pala nito. Dapat pala sa kabilang gate na lang ako hinatid ni tatay. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Hinihingal pa siya nang makarating siya sa classroom na hinahanap niya. Napangiti siya dahil air-conditioned ang loob ng classroom. Sosyal. Good morning po. Bati niya sa mga estudyante at professor na nasa loob ng room na iyon. Good morning. You're the new student? Tanong naman ng professor sa kanya. Yes sir. Nagbulungan naman ang mga estudyante pagkakita ng mga ito sa kanya. Paano ba naman? Halatang mahirap lamang siya dahil simple lang ang kanyang damit at binili lang ng kanyang tatay sa Divisoria ang kanyang handbag. Quiet! Sigaw ng professor sa mga estudyante dahil ang iba sa mga ito ay nagtatawanan pa. Come in, Miss Maria. Binasa nito ang pangalan niya sa isang folder na hawak nito. Kahit pinangunahan na siya ng hiya, pilit niya pa rin pinasigla ang kanyang sarili. Introduce yourself. Utos sa kanyang professor. Huminga muna siya ng malalim bago ngumiti ng isang matamis na ngiti. Hello everybody! I'm Maria Angela Concepcion. Huwag niyo akong aawayin dahil bukod sa kapangalan ko si Mama Mary, kapangalan ko rin ang mga anghel sa langit. Kaya kung ayaw niyong hindi mapunta agad sa langit, maging mabait kayo sa akin. Nagtawa na naman ang mga kaklase niya. Mukhang nagustuhan ng mga ito ang pagiging makulit niya. Okay, Miss Maria, you can sit over there. Itinuro ng kanyang guro ang bandang dulong bakanting upuan. Thank you, sir! Napapatingin sa kanya ang mga estudyante at halatang nagustuhan naman siya ng iba dahil napaka-friendly ng kanyang pagkakangiti. Hello? Nakangiting bati niya sa lalaking katabi niya. Nakangiti na kasi ito sa kanya bago pa siya makaupo sa tabi nito. Hello, I'm Franz. Pakikipagkilala nito sa kanya. Halatang mayaman rin ito katulad ng iba. Nice to meet you. Friendly niyang sagot. Nag-umpisa na magturo ang kanilang guro, kaya naman di na sila nakapag-usap ni Franz. Humabol na lang siya sa topic na pinag-uusapan ng mga ito. Medyo naiintindihan naman niya dahil magaling magturo ang guro nila. Nang magring ang bell, bandang 10:00 ng umaga, umalis na agad ang kanilang guro. 3 hours itong nagturo sa kanila, kaya marahil napagod na ito. Nagsilabasa na rin ang iba niyang mga kaklase. Saan ang next subject mo? Tanong sa kanya ni Franz bago siya lumabas ng classroom. Wait, tignan ko pala. Nakangiti niyang sagot dito bago niya kinuha ang schedule form niya sa kanyang notebook. Nakatingin lang ito sa kanya at para bang natutuwa ito sa bawat kilos niya. Naku,
matagal pa pala. 11 p.m. pa ang next subject ko. 1 oras ang vacant ko. May I see? Inabot naman niya dito ang kanyang notebook. Gwapo rin ito, ngunit walang-wala ito kumpara sa kagupuhan ng mga Hoffman, lalo na kay Luke. Sim tayo ng schedule. Gusto mo mag-library muna tayo? You can copy my notes para makahabol ka sa mga naumpisahan naming mga topic. Lalong napalapad ang kanyang ngiti. Sige, salamat ha. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Sabay silang naglakad papunta sa library. Habang naglalakad sila, nagtataka siya dahil sa bandang dulo, nagkakagulo ang mga kababaihan. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil makakasalubong pala nila si Luke Anderson Hoffman. May kasama itong isang kaibigan nito at maraming mga babae ang nagkakagulo dito. Ngunit di naman nilalapitan ito dahil siguro pinagbawal na iyon ng eskwelahan. Nagkatingin silang dalawa ni Luke. As usual, nag-uumapaw na naman ang kagwapuhan nito. Lalo na ngayon, tila bagong ligo pa lang ito dahil parang napaka-fresh nito. Nag-iwas agad siya ng tingin kay Luke. Hinawakan niya ang siko ni Franz para mapatigil ito sa paglalakad. Ayaw niyang makasalubong si Luke dahil baka sungitan lang siya nito. Higit sa lahat, binili na nito sa kanya kagabi na huwag siyang lalapit dito sa loob ng eskwelahan nila. Franz, kain muna kaya tayo ng almusal? Ngumiti si Franz. Sige, nagugutom na nga ako eh. Napalunok siya dahil pagtingin niya kay Luke, nakakunot na ang noong nito habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Franz. Tara na Franz, sa kabila tayo daan. Mabuti na lang at sumunod agad sa kanya si Franz pagliko niya sa kabilang hallway. Doon pa lang siya nakahinga. Iniiwasan mo si Luke? Maya-mayang tanong ni Franz sa kanya. Kilala mo siya? Tanong naman niya habang nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bilis kasi ng tibok ng kanyang puso. Ngumiti ito. Kilala siya ng lahat ng estudyante dito. Ganun ba? Nakita ko kasi nakatingin siya sa atin. So I guess kakilala ka niya. Katulong ako nila. Pinag-aral lang ako ng mama niya dito. Really? Oo, kaya iniiwasan ko si si Sir Luke, baka mapagalitan ako eh. Napabuntong hininga siya. Tara, libre kita. Huwag mo na isipin yung sir mo. Biro nito sa kanya, bago siya nito inakbayan. Ay, chancing ka! Biro niya kay Franz dahil inakbayan siya nito. Natawa lang ito. Friends na tayo simula ngayon. Deklara nito, kaya napangiti na lang siya. Nilibre siya nito sa kantin ng kanilang paaralan. Marami siyang in-order dahil likas na makapal ang mukha niya. Habang kumakain sila ni Franz, masaya silang nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Panay ang tanong nito tungkol sa buhay niya at kung ano-ano pa. Ngunit, muntik na siyang mabilaukan nang mapalingon siya sa bandang dulo ng kantin. Tumaas ata lahat ng balahibo niya dahil nandoon si Luke at nakatingin ito ng masama sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Umubo tuloy siya ng umubo, kaya naman nag-alala si Franz sa kanya at hinagod-hagod nito ang kanyang likuran. Are you okay, Maria? Nag-aalalang tanong nito bago siya bigyan ng isang basong tubig. Agad niyang ininom iyon. Okay lang ako. Tara, mag-11 na pala. Pasok na tayo. Sinupot na lang niya ang iba pang pagkain niya. Kakainin na lang niya iyon mamaya pag break time niya lang muli. Masayang natapos ang unang araw ni Maria sa eskwelahan dahil na rin sa tulong ng kanyang bagong kaibigan na si Franz. Hinatid pa siya nito sa tapat ng Hoffman's mansion. Nang makapasok siya sa mansyon, agad siyang naligo at nagpalit ng damit dahil maglilinis pa siya. Uy, hinahanap ka ni Sir Luke. Unahin mo raw linisin ang kwarto niya. Bungad sa kanya ni Berna
nang makasulubong niya ito. "Nauna?" tanong niya. Kahit pagod na siya sa kanyang unang araw sa eskwelahan, wala naman siyang choice magpahinga dahil nakakaya iyon sa amo nila. Oo, mukhang bad trip nga nakasimango. Napangiwi tuloy siya. Agad siyang pumunta sa kwarto nito. Isang katok pa lang niya sa kwarto nito nang buksan nito ang pinto. Napalunok siya dahil parang galit ito sa kanya habang nakatingin ito. Sir, lilinisin ko na ba yung kwarto mo?" Lakas loob na tanong niya. Sinamungutan lang siya nito bago siya nito pinapasok sa loob. Halatang bad trip ito dahil nakasimangot ito. Linisin mo lahat yan. Utos nito sa kanya bago nito itinuro sa kanya ang nagkalat na chichirya sa lapag ng center table nito. Ngayon lang dumumi ang living room ng kwarto nito para bang sinadya nitong ibuhos ang iba't ibang chichirya sa sahig. Ano ho nangyari dito? Bakit ginawa mong confetti ang chips? Biro niya bago niya kinuha ang walis at dustpan sa gilid. Hindi ito umimik at nakasimangot lang itong nakatingin sa kanya. First day mo pa lang nakipag-boyfriend ka na. Hindi mapigilang tanong nito sa kanya habang winawalis niya ang mga chichirya sa sahig. Napalingon naman siya dito. "Masama ba yun, sir?" Baliwalang sagot niya. Nagtiimbagang ito dahil napansin nitong hindi na niya ito tinatawag na Sir Pogi, kundi Sir na lamang. Sinasayang lang ni ma'am ang pagpapaaral sa'yo. Suplado nitong sabi sa kanya bago ito nagbukas muli ng isa pang chichirya at itinapon nito iyon mula sa sahig. Napangangatuloy siya sa pagiging isip bata nito. Ano bang problema nito ngayon? Impossible naman na nagsisilos ito. Diyos ko, suntok sa buwan. Hindi ko naman boyfriend si Franz. Friends lang kami at mag-aaral naman ako ng mabuti, sir. Naiinis na rin siya dahil nagkakalat lang ito. Winalis niya pa rin ang mga chichiryang kinakalat nito. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. "Sir, huwag mo naman sayangin yung chichirya." Sita niya rito nang muli nitong binuksan ang isa pang chichirya at itapon iyon. Hindi masarap Suplado nitong sagot sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at pinagpatuloy ang kanyang paglilinis. Kinuha nito ang cellphone nito at para bang may tatawagan nito. Hello, babe? Medyo malakas ang boses nito kaya napatingin siya dito. Napansin niyang hinihintay nitong lumingon siya. Napakunot na lang ang noo niya. Kailangan talagang malakas makipag-usap. Yeah, I miss you too. Anito habang patingin-tingin sa kanya kung nakikinig ba siya. Malamang, ang lakas kaya ng boses nito. Ininggit ba siya nito? Napakunot lalo ang noo niya. Napangiti naman ito nang makitang kumunot ang noo niya. Binaliwala na lang niya ito at pinagpatuloy ang paglilinis niya. Hindi na niya ito tinitingnan kahit nakikipag-usap ito sa nobya nito. Wala naman siyang ganang pakinggan pa ang pakikipag-usap nito Maya-maya, lumapit ito sa kanya at as usual, nakasimangot ito. "Bakit, sir?" Naiinis na ring tanong niya. Masama ang tingin nito sa kanya. You're not allowed to have a relationship habang pinag-aaral ka ng mom ko. Huwag mong sayangin ang scholarship na binigay sa'yo. Maliwanag ba? Napakunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Kinokontrol mo ba ako, sir? Wala sa usapan namin ni Tita Abby yan." Nakipagtitigan na naman ito sa kanya. Para silang mga aso at pusa na nagbabangayan. Ngayon meron na. And that's final. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend habang pinag-aaral ka. Napanganga na lang siya sa mga sinabi nito bago ito pumasok sa loob ng bedroom nito at binalibagan na naman siya nito ng pinto.